Acts chapter 2, verses 41 to 47. Ito po ang mga apostol ay nagmi-meeting sila. Una po ay, of course, sa background nito, ang ating Panginoong Jesus ay nipako na sa krus, siya ay nilibing, siya ay bumangon after 3 days. At tapos, siya ay nagpakita sa mga apostol sa upper room. No? Always that, nagpakita sa mga apostol. At nangako siya na sabi niya, okay nga alis ng Jerusalem. Dito lang kayo. No? But before that, talagang takot na takot sila, lalo na pinako ang Panginoong Jesus. Lahat sila nagtakbuhan eh. Kaya nga wala na natira nung ang ating Panginoong Jesus ay nasa krus, no? Maliban na lamang nung umpisa si Peter. Tapos si John, nung nakapako na. Pero most of them ay nagtago na. Pero nung nakita nilang buhay ang ating Panginoong Jesus, somehow, nagkaroon sila ng mas matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus at courage. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus, dito lang muna kayo, stay lang kayo dito, sabi din ng angel. At hanggang walang utos na kayo ay magsihayo, walang gagalaw, diba? Wala. So andun lang sila. And after 40 days, while they were in the upper room, with 120 persons, no? Maliban sa apostles, 120 na sila, meron silang mga kasama babae. Doon ay bumaba ang banal na Espiritu upang magbigay ng kapangyarihan sa church. Kaya by that time, ang iglesia po ay talagang parang yung biglang sumigaw. Kaya na sila nag-preach, anong nangyari doon, diba? Doon sa first preaching. Narinig ng mga tao. Bakit sila nagpipreach ng aking language? And mga Galilean sa mga yan, bakit nila alam? Bakit marunong silang mag-Arabo? Maraming language nandoon, diba? May lingwahe ng Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Libya, Rome, Crete, and Arabia. So yun, around 15 languages or dialects. Naririnig ng mga ando doon kasi maraming tao at that time is the feast. Naririnig nila, why are they preaching? Bakit sila nagsasalita ng language ko? Bakit nila naririnig? So yun yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na binigay sa kanila. No? Sinigaw nila ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. At ang sabi ng ang preaching ni Peter doon, no, di ba? Yung pinako ninyo na buhay. Yan ang magandang preaching. Kaya dun, and then sabi doon sa Acts chapter 2, and within that day, no? Ilan yung naligtas? 3,000 souls. 3,000, no? Isip po nga. Is it still possible today na in one preaching, no? 3,000 souls will be saved and then be baptized? No? Sa experience ko, ilang taon na tayo nagpipreach na, may nasa-save of course, pero hindi ganun kadami. Kasi kung 3,000 souls, naku, baka sa isang Araneta Coliseum tayo, no? Pero hindi, dito lang tayo, maliit lang tayong church eh. Pero hindi ibig sabihin nun, na tayo kakaunti, ay tayo ay hindi na tamang iglesia. Hindi na susukat yan sa dami. No? Kundi doon sa ginagawa sa loob ng iglesia. At yan po ang ating titignan ngayon. Titignan natin, ano yung ginawa ng unang iglesia sa Jerusalem na pwede nating gawa ng pattern. Kasi sometimes, ano nga ba ang program ang gagawin natin? Ano ba mga so-called pakulo, no? ang gagawin? Which hindi naman natin ginagawa. No? Although yung ibang mga churches, para sila lumaki, para maging madami yung attendance sila, ang daming pakulo. Okay? Mag-i-invite sila ng isang artista. Although meron naman mga mukhang artistahin dito, pero hindi natin ginagamit yon, no? At pangaganda rin ng umawit, hindi natin ginagamit yon. Ang ginagamit natin ay yung salita ng Diyos. Okay? Hindi personality-based, hindi entertainment-based. Yun ang maling procedure, maling pamamaraan. Kaya titignan natin po dito, doon sa Acts chapter 2, 41 to 47. Ano yung payak, basic, na paraan nila, na ginawa nila ng first church? At
Dahil yan ay under the guidance of the Holy Spirit, we are sure na yung ginawa nila at that time ay godly. Hindi lang basta-basta naisip na lang, hindi na lang basta inisip lang para lang dumami yung tao, kundi ito yung kanilang lahat ng ginawa sa Acts chapter 2. Ito ay direktang sa pangungusap ng banal na Espiritu. Siguro yun ang kulang sa atin. No? Tulad nga ng Sunday school natin, is more of our man's philosophy ang ginagamit. Okay? Or own knowledge sa pagsasalita, sa pag-interpret ng Scripture. Sana hindi. And I believe hindi naman. Ang ating church is not based on success. Okay? Hindi tayo success-oriented church. Kasi pag define natin yung success-oriented church, ibig sabihin, numbers. Ilan yung ma-attend, ilan yung kasama, ilan yung mayaman, di ba? Ganun eh. Yan yung mga groups of so-called churches na very, very unbiblical. Basta tayo po, titingnan natin ito, ano yung ginawa ng mga unang churches? Ano ginawa nila? Okay, so let's read chapter 2, verse 31. Let me read for you. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had needed. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So, yan po. Pakita natin, no? Dito na lang sa ating binasa, we would see at least 4 na ginawa ng first church. At yan po ang ating titignan. Una, makita natin dyan, ang title nga pala ng aking preaching ay The Disciplines, disiplina ng isang makadiyos na iglesia. Ano yung discipline, ano yung ginawa, ano yung actions, ano yung mga pinagpursigihan ng unang iglesia. So titingnan natin ngayon. Ito din ba yung ginagawa ng SGBCI? Saan tayo kulang? Saan tayo dapat mapalakasin pa para maging godly, mas makadiyos ang ating iglesia? Okay? Hindi lamang sa numbers of persons, but the quality of the people inside. But we are also praying, of course, pagka maganda yung quality, I'm sure, dadami din yan. Diba? But in God's time. So number 1, ang sabi doon, they continued steadfastly. Okay, so sino yung nag-continued steadfastly? Of course, that was the 3,000 souls na naligtas, plus the apostles, plus the 120. So sila ay nagpatuloy. Hindi ito isang concert or isang convention na ang dami-daming tao, lahat masigla, lahat nag-aapoy, but after the convention, nawala. Hindi. Ang sabi, continue. Pag sinabing continue, okay, tuloy-tuloy, ibig sabihin nun, diba? Although may mga problema, may sakit, mayroong kapighatian, may sakit ng puso, may damdamin, napapagod, di ba? Minsan naiinis, minsan nadidisturb. Maraming dahilan para sabihin ng isang tao, ayoko muna. Pero ang mga kapatid natin sa unang iglesia, ang sabi, they continued. Diba? Nagpatuloy. Okay?
At tayo ay nagagalak, siyempre, as a church, kasi yung isa nating kapatid na matagal ng no communication at all. No, diba? Yun ang mahirap pagka hindi nakikipag-communicate. Pero salamat sa Diyos. At last week, nabasa yung sulat niya. At napakabait ng iglesyang ito. No? Pinatawad. Yun ang maganda. Diba? Sabi kasi, ang discipline kasi, or ang correction, ang tungo niyan para sa bumalik. Hindi para parusahan na lumayo. So pag may bumabalik, when is sincere, ay papatawarin. At sincere naman siya. Kaya nung binisita namin sa kahapon ay sinabi naman niya talaga na napabayaan niya dahil because of work. Okay, so at marami pa kami napag-usapan. So una sabi doon, they continued. No? At meron pang description, hindi lang basta nagpatuloy. Kasi meron iba nagpapatuloy pero patsambing paano lang, sway-sway. 50-50. No? Hindi serious. Ayun, hindi serious. Yung iglesia nagpatuloy ng meron dedication. No? Meron dedikasyon. Hindi sila basta-basta matitinag, kaya nga sabi steadfast. Kumbaga kung ilalagay natin yan sa isang illustration, yung isang bagay na mabigat, pinatong mo sa lamesa, ipinako mo. At gumalaw yung lamesa, hindi mo babagsak. Parang ganun. So ganito yung mga kapatiran natin. Unang-unang iglesia, sila ay talagang hindi natitinag. At 4 yung kanilang ginawa sa hindi sila nagpapatuloy na mayroon dedication. Una, ang sabi doon, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Doktrina na naman. Bihira, ano? Bakit hindi na lang life o kaya application na lang. Diba? Bakit doctrine? Kasi sa ngayon, pag sinabing doctrine ngayon sa panahong ito, sasabihin ng ibang mga churches, ayaw namin ng doctrine. Gusto namin ay puro life application lang. Gusto ko kung ano yung nasa isip ko, tatanggapin ninyo. At kung ano yung sinabi nyo, dapat tanggapin ko din. Ay sa atin, hindi ganon. We need to continue on, tulad ng mga first Christians ito, doon sa apostles' doctrine. Yung mga apostol noon, they were just ordinary people. Wala silang mga degree, maliban kay Apostle Paul, hindi po ba? Lahat sila ay fishermen. No? At nakakapagtaka na isang fisherman ay makapag-preach ng napakahaba at tuloy-tuloy. Iyon ang milagro ng Panginoong Jesus. Basta ikaw ay willing, ikaw ay tinawag ng Diyos, at willing ka magpagamit, gagamitin ka kahit ano yung status mo sa buhay. Walang pinipili ang Diyos na katayuan sa isang tao para ikaw ay magamit niya. So, they continued yung church, yung Jerusalem church, na 3,000 souls, plus 120, so around 3,120, more or less, no? Mga ganyan lang yon. So, pag sinabing church, ang members, ang bahagi ng church, ano ba bahagi ng church? Hindi poste, hindi bintana, hindi aircon, ano? Hindi yan. Building lang yan. Ang bahagi ng church tayo, yung mga tao. Okay. So, ano yung katangian ng mga nasa loob? Una, saved. Okay? Kasi sabi doon, di ba? 3,000 souls were saved. Hindi dapat nasa loob ng iglesia o member ng iglesia ang isang taong hindi saved. Paano siya maglilingkod na kasama mo kung wala siyang banal na espiritu? Ano ang paglilingkuran niya? Ano ang kanyang pakikinggan? Of course, yung kanyang sarili. So, hindi dapat sa isang iglesia na magkaroon tayo ng member na hindi saved. Okay, kaya tayo, tinatanong muna natin, di ba? Saved ka na ba? Tapos may testimony pa, tapos nagtestimony na, kasi may magtatanong pa. No?
At alam natin kung sino yung masugid na nagtatanong, no? Talagang gusto malaman, saved na nga ba talaga? Okay? Kasi, dapat talaga tayo maging maingat. Although, hindi naman natin sinasabing porket na final na siyang maayos yung kanyang testimony, 100% na yan. Hindi pa din eh. Nasa Diyos pa din yon. Pero, pag siya ay nag-testimony na, siya iligtas na at alam niya, wala tayong choice doon, kundi tanggapin. Okay? Kasi ano pa babasihan natin? Wala naman tayong nakikitang ilaw na gumaganon-ganon. Di ba? Wala. Kundi yung kanya lamang sinabi. Plus the scripture. So, a member ng church dapat ay saved. Okay. Paano? Yung mga saved, pero hindi member ng church. Problema yon. That is ungodly. That is unbiblical. Isang saved person, sinasabi niya, save ako, pero ayoko maging bahagi ng iglesia. Unbiblical. Okay, so sisimba lang siya, sama-sama, pero hindi tama. So, meron tayong right materials, di ba? Sa church. At yun yung saved and baptized para maging member ng church. At yun na nangyari sa Jerusalem Church, di ba? Makita naman once na sila ay nag-confess about their salvation, nagpabaptize sila, and then they continued on sa apostles' doctrine. They are dedicated, loyal, no? Meron silang firm purpose or belief. At sana makita din sa ating lahat yun. At kung ikaw ay ganun na, amen. Pero kung merong mga iba na medyo minsan firm, minsan soft, parang tokwa no? Kasi bigla ko naalala. Kasi pag bumibili akong tokwa, merong firm, may soft, sana as a member of this church, sana walang tokwa. Sana lahat hard tokwa. Firm. Na kahit anong problema, kahit anong sama ng loob, magpapatuloy. Diba? Kung meron ka sama ng loob, ilalabas mo yan sa Panginoon, punta ka sa church, panalangin ka naman kapatid. Huwag kang mag-isa. Dahil pag ikaw ay nag-isa, malamang mawawala ka, manghihina ka. So, they are just simple fishermen, si mga apostle. And yet, napakabigat ng kanilang tinuturo. Doctrine of the Lord Jesus Christ. Di ba? Because they were guided by the Holy Spirit. And isa sa mga nakita ko habang pinag-aaralan ko to, no? Si Peter, while he was preaching sa Jerusalem, he was able to connect, tulad ng pag-aaral natin kanina, no? Prophecy. He was able to connect prophecy from the Old Testament. At nakita niya, ito yung katuparan ng prophecy na yon. Nung pagkamatay nating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya doon, prophecy yan. Imagine ko lang, no? Siyempre, kasi sa atin ngayon, dapat nag-aral ng mahabang panahon, dapat 7 taon niya nasa seminaryo, yun lang ang pinag-aaralan. Pero itong mga apostles, hindi. No? 3 years lang sila nag-aral sa paanan nating Panginoong Jesucristo. Ano? Pero nagtakbuhan pa rin sila, hindi po ba? And yet, when they were used by God, they were able to connect scriptures to scriptures. Yun yung pag-aaral natin kanina. Yung scripture interprets scriptures. So, yun ang maganda sa iglesia. No? Mako-connect natin. Bawa, ano bang may problema ako sa buhay ko ngayon? Ano ba kaya ang sabi ng Panginoon? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa aking gagawin ito? Then you try to get answers from the scriptures, from our preachings, no? But of course, first from the scriptures. Pag wala, then you ask older, more matured people inside the church. But first, the scriptures. So sila po ay, sabi doon, nagpapatuloy sa pagsunod sa mga turo ng mga apostol. Tayo ngayon dito, meron tayong Sunday school, and worship service, meron pa mga young people, young adults, may mga groupings patangin sa Sunday school, di po ba?
At lahat yan ay puro pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Isa lang sa mga napupunak ko, well, pagka mayroong groupings, this is just my observation. Pagka may mga groupings na, unahin siguro yung preaching. Kasi pagka nauna yung games, sa preaching, halos pagod na lahat eh. Di ba? Kasi isang oras naglalaro, tapos isang magtuturo, wala na, pagod na. Wala din na makapakinig yung iba. Okay? That is just my observation. Pero, merong magandang bagay, tulad ng sinabi ko kanina, na aking napapansin doon sa nagpipreach sa harap, sa mga young men. Okay? Kasi yung kanilang mga preaching, mga kapatid, ay doctrinal. I will give you an example. Ito, kinuha ko yung mga title. So say amen na lang na malakas pag sa inyo yun. Hindi, wag na. Okay? The promise and protection in endurance. Alam nyo na yun kung sino kayo yun. Ito, hindi lahat ito. Kung ano lang yung nakita ko sa YouTube na medyo. Growing together as the body of Christ. Rejoicing in God's choosing election. The humility of Christ. Not my will, Lord, but thine be done. Okay? So, next time na may mga schedule na although kahit hindi si pastor o hindi mga deacons, attend tayo. And I'm sure you will be blessed. So, importante na ang ating pinag-aralan ay talagang turo ng tutamang doktrina. Ngayon, sa ating pong... Kasi, paano natin malalaman na ang tinuturo ng isang tao ay error kung tayo hindi natin alam ang truth. Ang mangyayari lang doon, kung sino yung malakas ang sigaw, malakas ang salita niya, yun na lang masusunod. Diba? O sino yung mas matanda. Hindi ganon. Kung ano yung truth na nasasabi sa Scripture. Kaya importante tayo po ay maging continuing steadfast in apostles' doctrine. Kailangan niya ng more dedication. Sometimes mayroong struggle. We need to focus our mind. Focus natin ang ating spiritual life sa mga bagay na ito. Sabi nga sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. It starts from the mind. Pag sinasabi ng utak mo, inaantok ako, makakatulog ka talaga mamaya. Pag sinasabi ng utak mo, ano kaya gagawin ko mamaya? Ano kaya lulutuin ko mamaya? Wala ka ng focus. Ang sabi ng Scripture, sabi ng banal na kasulatan, be ye transformed by the renewing of your mind. So let us have mastery of our mind. Through the Scriptures, through the doctrines, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Diba? That is why, so marami tayong preachers, ngayon, hindi tayo basta-basta nagpapatayo sa harap ng ibang preachers. Nandaro na ako hindi natin kilala. Okay? Because ayaw natin na ang isang taong tatayo dito sa harapan ay mali ang ituro. Importante po na ang tinuturo sa harapan ay totoo. Scriptural. So, are we continuing in the apostles' doctrine? Amen. Okay, so number 2, ano pa makikita natin sa verse? They that gladly receive our sword were baptized, and that 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Next is fellowship. Ay, napakaganda ng fellowship. Maraming grupo ngayon sa maraming bansa, maraming lugar. Ang pangalan ng kanilang grupo, fellowship. Hindi church. Fellowship na lang. Anyan naman fellowship po, di ba? Kasi nga naman, masarap ang fellowship. Ano ba ginagawa sa fellowship? Yun, kakantahan, kakamayan. Di ba? Maganda. Pero, laliman natin ang meaning yan. Kung ano yung ginawa ng first church sa fellowship nila. So, makikita natin po yan doon sa
um, sabi doon, and all that believed were together and held all things in common, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had needed. Ito yung kanilang fellowship. Nagbabahay-bahay sila. Okay? Hindi lamang yung kamustahan, simpleng kamustahan. Okay? In gatherings, house to house, of course, meron yung visitation. Pag nag-house to house ka na, may visitation na yun. Also in private conversation, ang topic, dapat, pagka tayo ay nag-visitation, tayo ay nag-house to house sa ating mga kapatiran para to have a good fellowship. Ang main topic dapat, hindi politics, hindi mga scandalous sa gobyerno, no? Kung hindi, yung magbibigay ng kalakasan sa ating espiritual. Kasi pag pinakinggan mo ng pinakinggan lahat yung iskandalo na yan, nakakainis. Hindi po ba? Parang sabi mo, bakit ako nang bayad ng tax? Tapos kinukulambat lang nila. Hindi. Makamundo kasi yan eh. Tayo ay hindi makamundo. Tayo ay makalangit. So ang pag-usapan natin, yung pagpapalago sa isa't isa. Amen. Diba? Kung paano maging matibay ang isa't isa. Yun ang magandang fellowship. Hindi lamang yung pagkain. Of course, masarap yung pagkain yan eh. Kain tayo. So kamusta mo? Kamusta ka kapatid? Kamusta yung spiritual life mo? Kamusta ang yung pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung Bible study mo, yung personal Bible study, your personal prayer, kamusta? Kayong pamilya. Okay? Hindi yan pakikialam. Hindi naman nakikilaman yung mga private topics eh. Those are general topics. Diba? Ang nangyayari kasi, mas pinakikialaman natin yung wala tayong control. Yung gobyerno, wala naman tayong control dyan eh. Pero yung ating pakikipagsamahan, fellowship natin, pwede natin yung tanungin. Pwede tayong makimagkamusta. Kasi we are in one body. Pag may sakit ang kalingkingan, sakit yan ang buong katawan. Nararamdaman yan. Kaya nga pagka may katuwaan ng isang Kristiyano, natutuwa ang buong church. Amen. Hindi po ba? At ano pa yung fellowship nila? Sabi doon, and they had all things common and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had needed. Sabi ng iba, that is communism. Communism daw to. Mali ang kanilang pagkakaintindi. Ang sabi dito, had all things common, ibig sabihin po nito, walang, masasabi natin doon sa verse 40 above, and every man had, as every man had need. Yung needs, ang binabahagi sa fellowship. No? Yung needs. Kailangan mo ba ng cellphone? Need ba yon? Okay? O sige, bibigyan kita. Since sabi mo need mo, ay bibigyan kita ng cellphone. Ito, 3210. Di ba? Ba't naman 3210? Luma-luma na. Sabi mo, kailangan mo lang naman, pantawag lang naman, di ba? Hindi, gusto ko yung iPhone 10. Pambira, 3210 nga lang cellphone ko, tapos hihingi ka sa akin na iPhone 10. Yan, hindi needs yon. So, ang sinasabi ng scripture yung needs. We can help, we should help with their needs. Okay? Kailangan. Basic needs. Okay? Pero pag more than that, of course, titingnan mo din. Do I have the capacity to give? Yung needs, of course, when there's a need, may sakit, kailangan ng gamot. Diba? Nagugutom. Okay? Yung mga needs na yan. Then, we should be open ang ating puso. Agad. Ang sabi pa nga nila dito, may mga ari-arian, possessions, pinagbili. Okay? Any possessions, pinagbili. Pero kung wala ka namang possessions, may pera ka naman, of course, that is also a possession. So you can give. So ito yung magandang fellowship na ginagawa nila. Sa mundo ng pagninegosyo, nung dumating kami ito, ngayon ko lang naman nalaman to eh.
recently lang, nung pag-uwi na namin, yung sa mundo ng pagninegosyo, no, may tinatawag na KYC. Know your client or customers. Diba? Ganun. So, ganun din sana tayo. Know your brothers and sisters. Diba? Kilalanin natin sila. No? Alamin natin, pag nakita natin may problema si kapatid, ano kaya problema nito? Dati kasi ngiti siya ng ngiti eh. No? May naalala akong bigla sa ngiti ng ngiti, pero okay. So, yun ang magandang fellowship, mga kapatid. So, the first church, they continued steadfastly in apostles' doctrine, truthful preaching, truthful studies, and also fellowship. And then, there's one more, in breaking of bread. Ano yung breaking of bread? Of course, that is the Lord's Supper. No? Ngayon, sa atin, hindi naman natin ginagawa continuously. No? From time to time lang tayo. Kasi nga, mga kapatid, ang mahalaga po dito ay yung pag-alaala natin doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, na dapat yun continuously. Okay? Pagka pinaalala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, we should always remember na pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan. Kaya tayo naman, mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, matuto tayong magpatawad. Open din ang ating puso sa pagpapatawad. Ilang beses? Alam nyo naman pala kung ilang beses eh. Kaya wag nating sabihin, sawan-sawa na ako sa pagpatawad eh. Umabot na ba dun sa 70 times 7? Bibila ka talaga. Okay. Maganda po yung remembrance of the Lord's Supper. Because tinuro yan eh. Isa yan sa mga dalawang ordinance ng church. Pag ginagawa po natin yan, tayo ay nagkakaroon ng greater unity. Kasi dun sa Lord's Supper, hindi mo pwedeng gawin yun without, sabi sa Scripture, examining yourselves. Diba? So, everyone should examine ourselves. Hindi yung katabi ko myself, I would examine myself. So that when I partake of the bread and wine, okay, ay magiging karapat-dapat ako. Doon sa iniisip ko na kamatayan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang pagkabuhay na muli, at sa kanyang pagbalik. Yun yung Lord's Supper. Diba? Yung breaking of bread. And we do this in remembrance of our Lord Jesus Christ. Whether we do it more often or basta ginagawa natin, gawin natin ng tama. Kasi kung ginagawa natin yan ng maraming beses, pero mali naman yung ating pagsisiyasat sa ating sarili, then the result is worst. Diba? Sa halip na tayo maging masigla, spiritually, nagiging matampuhin. Sabi pa nga sa Corinthians, masakitin. At yung iba, namatay. Okay. Pero mo yun, nag-Lord's Supper lang, namatay na. Kaya wag na tayo mag-Lord's Supper. Kasi nga, importante mga kapatid, whether we have a Lord's Supper, whether we have a more often Lord's Supper, we should always think of the death, burial, resurrection of our Lord Jesus Christ. Isama natin yung sarili natin. Hindi ako karapat-dapat na maligtas. And yet, ang Diyos na nasa langit, siya pa yung bumaba sa lupa para lamang ako iligtas. Ako na isang napakaliit na bagay na makasalanan, na mapagsarili. Pero, ang biyaya ng Diyos ang siya nagbigay ng pananampalataya sa akin para ako ay maligtas. So, we have apostles' doctrine, we have fellowship, we have breaking of bread, and number 4, by the way, yung apat na to, those are basics. No? Of course, bilang isang church, while the church is growing, maraming pa silang ginawa. Dito wala dito yung discipline. But later in the books of Acts,
Corinthians, so, meron ng discipline. Pero dito, hindi ko tatakin ko lang yung nakalagay dito. Prayer. Okay, prayer. So, as a church, kasi sabi dito, together, di ba? Continued steadfastly. So, I believe, pagka prayer time is siguro half lang, kami talaga hindi maka-attend, ang layo naman namin. So, hindi ko kayo pwedeng pagalitan eh. Kasi ako nga hindi nakaka-attend eh. Pero nakakalungkot, di po ba? Na hindi nga maka-attend yung iba, pero makapakalaga din pala ng prayers. Importante yun eh, kasi that is how we talk to God. No? That is how we pray one to another. Diba kasi here, sinasabi prayer request ko pa ganito, prayer request ko ganito, then other Christians, your brothers and sisters, will pray for you. And they will pray, you can pray for them. So maganda po talaga yung prayers at hindi dapat po mawala yan sa isang paglilingkod ng isang iglesia. Of course, hindi natin mapagsantabi, minsan busy, minsan may trabaho, may assignments, okay? Wag lang sana meron kasing pinapanood na TV series. Oh, di ba? Minsan kasi yun ang nagiging palusot na lang eh. Kunwari may assignment o may trabaho pero nanonood ng TV. Kasi may sports. Okay? Or mayroong anumang bagay na hindi maganda para sa yun na maging dahilan kaya hindi nakaka-attend. And then, when we attend prayer meetings, mas lalo nating nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng mga prayer requests na nakalagay doon, nasasagot. Nasasagot. Kasi kung hindi lang natin iniipon no? Lahat ng answered prayer request. Kung magtatali tayo, ang dami na siguro, pwede na sigurong baka ilang libro na kaya, ano? Pero madami na. And with that, we continually praise God. At nakapangyarihan din ang prayer ng church eh. Tingnan ko lang yung oras. 12 na. Okay, so I'll just quickly. Ngayon, with that discipline na ginawa ng first church, continuing in apostles' doctrine, in fellowship, continuing steadfastly in breaking of bread, and in prayers, ano yung result? There must be a result, hindi po ba? Kasi gawain ng Diyos ito eh. Okay, we can see that in 47, verse 47, of 46 muna. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat. First is with gladness and singleness of heart. Yan ang magandang pangontra sa depression. No? Gladness. Ano yung result? Gladness and singleness of heart. So, kung ang isang church, at hopefully this church, nakita natin yan, ay mayroong resulta sa atin na may kagalakan. Di ba? Tulad ng preaching last time, nakita ko, I think the other preacher, dapat makita tayo ng humingiti. Naalala ko yun eh. Okay? Dahil it reflects the work of the Holy Spirit in our heart. Di ba? Eh kung palagi tayo nakasimangot, grieve ang Holy Spirit. Then, with that action ng church, meron silang gladness and singleness of heart. Singleness of heart meaning, kung ano yung program, isang puso sila uma-attend. Okay? Kung merong dapat gawin, sama-sama silang gumagawa. Then, number 2, they were, verse 47, praising God. Of course, praising God. It's always very well, palagi yan. Nagpupuri sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, dapat pinupuri natin ang Panginoong Diyos. And not only personally, but as a church. Diba? Maganda yun. At isa pa, maganda, no? Sa verse 47, having favor with all the people. Having favor with all the people. Sabihin nun ay, yung Jerusalem Church, yung mga members, pag sila ay naglalakad sa kalsada,
kilala sila. Ay, di ba member ka doon sa Jerusalem Church? Ang ganda ng church niyo. Ang ganda ng inyong samahan. Ang mabait niyo doon. Yun, ang magandang testimony. Baka baliktad na, no? Sa iba. Ay, member ka dyan? Susungit ang tao dyan, eh. So, yun ang ating ito yung mga bagay na ginawa ng church sa Jerusalem. Kaya maganda na ating pag-aralan, balik-aliran, asaan tayo, okay, ginagawa ba natin ito? And then, most importantly, sabi doon, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung action, yung disiplina ng iglesia sa Jerusalem, dahil sa kanilang ginawa, ay patuloy na nagliligtas ang Panginoon through the church. But of course, this is not a personal or single achievement lang. It is the achievement of the whole church. And it is praiseworthy to give to God. Naibigay mo lahat ng kapurihan sa Diyos. Kasi siya naman yung nagbibigay sa atin ng lakas, hindi ko ba? At anumang bagay ang matanggap natin sa Panginoon Diyos, ay babalik natin sa Kanya. So, meron tayong teaching, meron tayong doctrines, palawakin pa natin yan. Okay? Tuturo ka na, ano pa, pwede pa ba ako magturo? O meron na tayong 4 divisions, baka later on, pag dumami na yan, mas marami pang division na naman. Groupings. So, we need to be diligent sa pakikinig, sa pag-aaral, not only sa preaching, sa mga messages na sa ating social media, pakinggan natin ang pakinggan. And then, fellowship, we need to strengthen our fellowship. Palawakin pa natin yan. No? Bigyan natin ng time, tulad ng sinabi dito, house to house. Then, Lord's Supper, and then prayers. So we should pray without ceasing. Yun naman ang sabi ng Scriptures. So, ang katapos-tapusan mga kapatid, nakita natin yung Jerusalem Church, the first church, na 3,000 plus ang members. Napakalaki. Pag mapakalaki, maraming problema yan. Yeah? Tayo nga, 50 lang ata tayo dito, pero may mga problema lumalabas. And yet, kahit ganon, ang sabi ng Scripture, continued steadfastly. Yung ba ang aim ng puso natin na I will continue steadfastly? Magpapatuloy ako ng meron dedication sa paglilingkod sa Panginoon through this church. Sana ganun, ano? Sana wala tayong agam-agam. Parang ayoko na. Tanggalin mo yun sa puso mo, kapatid. No? Humingi ka ng tawad sa Panginoong Diyos. Alalahanin natin na hindi tayo maliligtas kung hindi namatay, nailibing, nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating kaligtasan, wala man lang tayong katiting na contribution sa ating kaligtasan. We are saved by grace. And grace alone. Kailangan ng church na to yung gladness of heart. Gladness ng puso. Okay? Makita nawa sa atin, sa paglilingkod natin, araw-araw. Pag nabigyan tayo ng assignment, ako na naman, huwag na yun. Salamat, Panginoon. Sabihin natin, Pastor, hindi ko na po kaya, pwede po siya ba naman? Ayan. Pero huwag kayong magreklamo, ako na naman. Huwag po. No? Kaya yung announcement ko kanina, kailangan ng ipa-register yung ating van. Sana may mag-unahan. Okay, let us stand up and let us pray.